Mga students na nandito, hindi ako Inglesero ha. I hope hindi ko kayo ma-disappoint. Graduate ako with honors, magna. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang pinakamatalino sa klase ko, hindi ako ang pinakamagaling. So, you have to be professional sa trabaho. Gusto mo man yan o hindi. Ngayon kung hindi mo gusto, umalis ka. And sa business, magiging madamot ka. Nagbago ka na. Hindi ko kailangan ng magaling, hindi ko kailangan ng matalino. Huwag kang nangangako na hindi mo kayang tuparin. Good morning everyone. So, andito tayo ngayon sa FEU, College of Engineering, ang aking alma mater. Naimbitahan tayong magsalita sa isang small group ng mga estudyante. Hopefully sana may matutunan sila sa atin. Tara, samahan niyo ako. Our speaker for today, Engineer Ian Cyrus Reyes, who will be sharing valuable insights on entrepreneurship. Let's give him a warm round of applause. Mga students na nandito, hindi ako Inglesero ha. Sabi ko nga kay ma'am kanina, kaysa nung nag-usap kami ni ma'am I hope hindi ko kayo ma-disappoint. Hindi ako ang pinakamatalino rito, pero ewan ko, ba't nandito tayo? So, tignan ko kung ano may share ko sa inyo. And hopefully, may matutunan kayo sa akin. Actually, graduate ako with honors. Magna. Oo. Magna 9 years. Anyway, kidding aside, actually 7 years lang talaga. Lahat ng teacher ko, nagsisigawan. Nakakala ni Dr. Echaos kung sino ako. Akala niya, what happening? What's happening? Sabi ni Dr. Echaos sa akin. Hindi nila alam na tuwan-tuwa yung mga klase ko, tuwan-tuwa yung mga teacher ko, dahil sa wakas, after 7 years, nakagraduate ako. So, we have construction company. Ang ginagawa namin, mga Airbnb, resorts, but my specialty sa team ko is swimming pool. Depressed na ako noon Sobrang depressed na ako kasi isipin mo, wala akong trabaho. Yung dati kong 500 na baon, wala na. Hindi na ako binibigyan ng nanay ko. Kapal naman ang mukha ko. Graduate na ako, so hindi na ako bibigyan ng nanay ko. Sabi nung kaklase ko, si Gringo, pagtsagaan mo lang, mag-submit ka ng 50 na resume sa company. Siguro naman, kahit isa ron, makakadali ka, di ba? Well, sinunod ko yung payo niya. Kaso sinorkat ko, 20 lang. So, nag-submit tayo ng 20. And lucky for me, may dalawang nag-response. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako ang pinakamatalino sa klase ko, hindi ako ang pinakamagaling. Pero dinadaan ko lang sa diskarte. Ngayon, nung nasa corporate ako, hindi rin ako ang pinakamagaling. Hindi rin ako ang pinakamatalino. Dinadaan ko lang sa boka. Importante na tama yung mentor mo. Ano yung mga bagay para mag-prepare para sa everyday or in the future pag mag-work? Character-wise, you have to ready yourself na ready ka makisama. Importante guys, negosyo man yan ang trabaho na marunong kang makisama. And pagdating naman sa work ethics, iba kasi ako pag sa trabaho Kung dati hindi ko kaya mag-stay sa school ng hanggang umaga ako, trabaho, iba ako nun. Iba yung disiplina ko sa trabaho ko nun. Kaya sobrang na-surprise lahat na nasa paligid ko. You have to develop your character. Yun ang pinaka-importante. So, you have to be professional sa trabaho. Gusto mo man yan o hindi. Ngayon kung hindi mo gusto, umalis ka. Ano ba yung pinakamahirap yung pinagdaanan sa pag-aaral, sa trabaho, pag may negosyo isa-isa? Isa-isa. Talagang inutusan niya ako Inutusan niya ako Sa pag-aaral, yung last few years ko, kasi mag-isa na lang ako Hindi ko nakilala yung mga klase ko, hindi ko nakilala yung mga... Ang hirap noon kasi kuya ka na ng lahat Tapos mag-isa ka na lang talaga. You have to survive yun. Mahirap yun in a sense na nandun na yung pressure Yun na yung huling chance ko. So, sa akin, yun ang pinakamahirap na stage nung time na yun. Pinakamahirap sa akin nung nagtatrabaho ako nung nasa abroad ako, homesick. Dahan-dahan akong dinudurog sa loob nun. Kasi dito sa Pilipinas, kahit gaano ako stress sa trabaho, pag uwi ko, makita ko lang anak ko, makita ko lang asawa ko, recharge na ako the next day. Sino nakararanas dito kumain mag-isa? May gana ka ba? Di ba? Ang hirap, di ba? Parang wala kang appetite, tapos ang lungkot. Ganun yung feeling. Ang empty nung pakiramdam. You have to be ready mentally pag nasa abroad kayo kasi hindi pa pwedeng mahina ka. Ngayon, pagdating sa business, ang pinakamahirap mag-manage ng tao. Hindi lahat yan makikinig sa'yo, hindi lahat yan. Ang hirap, promise ang hirap. Kahit sa ang business,
pinakamahirap i-handle ang tao. Walang perfect formula doon. But however, along the way, matutunan mong laruin yan kung paano ka mag-a-adjust on every situation. At lagi ko rin kinakausap yung mga tao namin. Lagi ko na-explain sa kanila na kung ano man yung mga ginagawa nyo yung palpak, reflection yun ng company. So kasi sila, madali lang, makakahanap ulit sila ng trabaho. Pero yung mababahira ng pangit na reputasyon yung company, mahirap ng yan yun. Kaya ako, I always make sure na ang ina-hire ko, hindi ko kailangan ng magaling, hindi ko kailangan ng matalino. Ang kailangan ko, marunong sumunod. Tito Sai Pool Guy. You can search my page para at least makita nyo. So, yung page na yan, it's all about swimming pool problem. Actually, dati katuwaan lang yan nakakita ko ng opportunity na bigyan ng solusyon yung mga problema ng iba. Kasi I was surprised na nung ginawa ko yung mga videos na yan, ang dami nagme-message sa akin na may problema. The same problem. So, andyan yung iniwan ng kontraktor, mali-mali yung gawa, tinatakbuhan. So, marami. Again, I'm always finding solution sa mga problemang nakikita ko. And then, I turn it into something. Yun naman talaga ang basic ng negosyo Hanapin mo yung problema, and then hanapin mo yung solusyon. Hindi kami kagaya ng iba. We are expert on our field. Most of my clients are high profile. Hindi madali ang business. Do you think yung mga asensadong tao ngayon, hindi nangungutang yan o hindi namumblema yan? Dumaan sila sa ganun. And dumaan sila sa very depressing stage na hindi nila alam kung paano nila papasahurin yung tao. Kasi dumaan din ako dun At hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako dun. Ang madalas dito, nakikita lang ng tao talaga yung finished product pero hindi nila nakikita yung process. And sa business, magiging madamot ka. Sabi ng pinsan mo na hindi mo pinautang. Nagbago ka na. Sabi ng uncle mong tamad. So lahat yon maririnig mo yun. Pag nagninegosyo ka, you have to remember na huwag mo nga haluan ng kalokohan. Kasi pag ang negosyo, hinaluan mo ng kalokohan, especially bisyo, sigarilyo, babae, sugal, recipe for disaster yan. Pag ready kayo mag-business, dapat ready yung talikuran yung mga bagay na yun. I don't consider myself na successful kasi maraming nagsasabi sa akin na successful na raw ako. Pero again, ako sa akin, malayo pa ako. Kasi nakita ko yung mga kliyente ko, nakita ko yung mga tao na kakasalimuha ko, yun ang successful. Sobrang malayo ako ron. Pero alam mo, napansin kong common nilang lahat, consistency. Sa negosyo kasi, you have to be consistent. You have to be consistent sa ginagawa mo. You have to be consistent na hindi pwedeng ngayon gusto mo, bukas ayaw mo na. Ngayon masipag ka, bukas hindi na. Ngayon maaga ka, bukas late ka. Kailangan consistent ka na nag-i-enjoy ka. Kailangan consistent ka na mahal mo yung ginagawa mo. Kailangan lagi kang professional at all times. Huwag kang nangangako na hindi mo kayang tuparin. Yun ang number one. And lagi dapat tayong on time sa lahat ng bagay. And learn to respect others people's time. Ang katwiran ko lagi, kung importante yung oras mo, importante rin yung oras nila. Kung hindi po nagkaroon ng pandemic, magkakaroon po ba ng dito sa pool? Hindi. Malabo. Malabo yun. Kasi baka hindi ko naisip yun Like nasa corporate pa rin po tayo. Baka bumalik ako sa corporate. Kasi during the pandemic, nag-iisip na ako bumalik nun Yung pandemic, nilabas na yung hidden talent mo. Tanda mo ang tao, pag nahihirapan na yan maghahanap yan ng way. Kung hindi nag-pandemic, baka wala ako sa sitwasyon ko ngayon. Baka hindi tayo magkausap ngayon. Kaya ako, kung tatanungin niyo ako kung may regret ba ako sa buhay ko, wala. Kasi pakiramdam ko, lahat ng nangyari sa buhay ko is may dahilan. Lahat yan may purpose. Kasi kung hindi ko na-experience yung mga bagay na yun, wala akong knowledge ngayon, wala akong wisdom ngayon na sineshare ngayon sa inyo. Ito yung greatest decision na ginawa ko sa buhay ko. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, choices natin yan. Kung anong nangyayari ngayon sa'yo, choices mo yan. Wala kang ibang sisisihin dyan, kundi sarili mo. Kasi ako naniniwala ako na kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Kung mamamatay kang mahirap at walang laman ng tiyan, kasalanan mo yun. Kasi you have all the time in the world para i-turn around yung buhay mo, pero hindi mo ginawa. Kasi nga, mali yung mga choices mo sa buhay. Mag-aaral kayo mabuti. Iba pa rin yung may pinag-aralan. Ako, I hope sana I did better. Pero ganun talaga. Again, sabi ko nga, wala pa rin pagsisisi kasi everything happens for a reason. Kayo sa akin, kung hanggat anong kaya nyong i-maximize na matutunan sa araw-araw, lalo na dito sa school, do it. Makakatulong sa inyo. Development ng sarili nyo, extra knowledge, makakatulong lahat sa inyo.
Always remember na never stop searching, never stop growing, until you become the best version of yourself. Ito ulit si Tito Sai. Ang tito nyo na hindi kapatid na nanay nyo.